sinama mo ang Pilipinas, anong mangyayari? Ano yung sinabi niya? Pag sinama pala ang United States sa usapan? Eh kung babahing daw yung mawawala yung Pilipinas. It is bound to fail. Sinabi niya, it is bound to fail. So, nung kandidato si Bongbong Marcos, kalinya niya to. Itong si narrator. Ngayon, hindi niya nakalinya. Baka iba na yung ginagawang linya kasi ni Pangulong Marcos. Pero siya, sana sana bumalik yung kaluluwa ng Bongbong Marcos na kandidato sa katawan ngayon ng Bongbong Marcos na to. You know what? The United States, pag sila, mahal mag-deploy, no? Mahal mag-deploy ng mga tao. How much do you think a missile is? This is an investment. War is some form of investment for the United States. Okay. Usually they will launch these military operations in places na merong return, no? ROI, return of investment. Kailangan nila yan. Ano sa tingin niyo yung mga Arikara nagtatapon lang ng pera sa gera? No, it's an investment. Kaya itong si Lindsey Graham, no? Senator Lindsey Graham ng United States, he was just being very honest. Maswerte na ang Pilipinas kung makipaggera sa kanila ang China, at least no, afterwards makakahingi ka ng reparation. Bago yung humantong sa boom boom boom, you know, there are a lot of different steps, no? Pwede pa kayong mag-severe ng trade relations, you know? Diba? Pwede magkaroon ng silent embargo ang China ng Philippine products. Hindi ba? Maraming bagay bago mag-boom, boom, boom. At makikita mo na lang na nasasakal ka na dahil nga China is your #1 trade partner. Hindi ba? Kung makikipag-away ka sa #1 trade partner mo, sino ang ipapalit mo? Sino bang gusto ng produkto ng, di ba? Sino? Kaya nga China yung naging #1 trade partner mo dahil nga sila nga ang bumibili ng mga produkto mo eh. Hindi naman itong Amerika at yung itong mga yung Europeans, etc. Dahil nga ang produkto ng Pilipinas agricultural. Itong mga prutas, yung mga ganyan. And China is the nearest neighbor, the nearest biggest neighbor that you can send these agricultural produce, no? Well, Admar, no? Wala naman at MG, wala namang bago sa narinig ko dito dahil last year ko pa ito sinasabi. Hindi ba? So, alam mo yung mga nakakaalam kasi ng history, okay, ng pattern ng US foreign policy, at syempre yung pattern ng Philippine history, no, in relation with the United States. Kung ikaw ay talagang nag-aral nito, pinag-aralan mo talaga ang history, ito ay hindi na surprising, hindi ba? Lalo na kung meron ka talagang alam sa international relations, no? Kasi meron dyan karamihan hindi nagmamarunong-marunong lang, mga armchair analysts or yung mga bigla na nalilitaw-litaw kasi nga may kaperahan kasi pag ano mo tong pro-US line, hindi ba? So, walang bago dito. Matagal ko na tong sinasabi. Ewan ko sa inyo, no, Admiral at MG, kung pina-follow nyo ko since 2016. Ito na yung sinasabi ko noon pa. Ano na ngayon? Anong petsa na? 2024. So, yung message siya ngayon hindi bago sa akin ito. Ang maganda lang dito is puti na yung nagsasabi at dati siyang US Marine Intelligence Officer at dating UN Weapons Inspector. Meron pa dyan, dapat sinama niyo yung isa yung dating senator at dating nag-work sa Pentagon, 'di ba? Meron din siya magandang sinabi, dapat sinama niyo rin 'yon. So, sila na yung nagsasabi na ni-real talk ang mga Pilipino na ganito ang mangyayari sa inyo katulad ng nangyari sa Ukraine. And napapanahon kasi kabibisita lang ni Zelensky sa Pilipinas. So, maganda tong sinasabi nila ngayon at na-real talk ng bonggang-bongga ang mga Pilipino. So, ang maganda ditong sinabi ni Mr. Ritter ay yung go back to diplomacy, relearn, no? Anong ibig sabihin ng relearn?
pag-aralan niyo uli ang diplomasya dahil hindi niyo ito matututunan sa Amerika dahil sinabi niya na ang Amerika long lost has a long lost skill ng diplomacy, which is very true. You know, tingnan mo tong Ukraine and Russia. You know what? Ang bansang Amerika, no, it has the most power resources in the world. It has, I think, one of the best highly skilled diplomats in the world. No? Lahat na. Pero bakit hindi nila ito na nakayanan ng kanilang mga diplomats ang ayusin ito at hindi na uwi sa gulo? Hindi ba? Nandiyan ang iyong resources, hindi mo ginamit ng tama. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kasi walang dahilan ang Estados Unidos para hindi ma-resolve ang maraming conflict through diplomacy. Hindi ba? Ngayon, dito sa ating rehiyon, narinig ninyo ba ang bansang Amerika na ayusin, na maging tulay bilang sa pagitan ng bansang China at ng Pilipinas para ang ating conflict diyan sa South China Sea ay magkaroon ng magandang compromise. Narinig niyo ba? Ginawa ba nila yan? Hindi. Kasi walang pera sa sa diplomacy, no? Wala diyan ang pera ng Amerika. Ang pera ng Amerika ay sa digmaan. Hindi ba? Yung mga nakikinig dito, tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa stocks ng mga defense companies sa United States na magsimula yung Russian-Ukraine war, pati yung Israel and Palestine war. Tumataas at tumataas ang stocks nila. Yan ang kanilang kinikita. At malaki ang impluensya ng defense industry ng bansang Amerika sa kanilang mga politiko dahil yan ang number 1 campaign funder nila. No, malaki binibigay niyan, tapos ang karamihan dyan ay pinapangakuan ng magandang posisyon sa defense industry pagkatapos ng kanilang term bilang congressman or senator or even pagkatapos nilang mag-retire bilang mga general or whatever. So, ganyan ang nangyayari dito. Okay? So, kung titingnan mo yung sinabi ni Mr. Ritter, pasok na pasok at tusok na tusok ito. Hindi ba? Wala na siyang kaabog-abog. Wala na siyang pagtatago. Sinabi na niya kung ano ang mangyayari. Ngayon, dahil ayaw naman makinig ng mga Pilipino sa mga katulad namin, baka naman dito pag puti na yung nagsabi at dating US Marine Intelligence Officer, tapos yung isa dyan, yung dating senator nga, Republican senator, at dati rin siyang, he's a retired colonel, ay siguro baka magising-gising na ang ating mga Pilipino at yugyugin nila ang gobyerno para bumalik sa diplomasya. Ngayon, kung hindi nila kaya ang makipag-negotiate sa China, palitan nila yung mga diplomats na nakakaalam kung paano makipag-negotiate sa China. Hindi ba? Kasi, ang isang bagay, pag ito ay nauuwi na sa brasuhan, ibig sabihin, your diplomats failed. That's as simple as that. Now, kung yung diplomats mo ay nag-fail, hindi mo dapat ito daanin, i-escalate into brasuhan or mag-hire or pagsalitain mo itong mga katulad ng ating kaibigang spokesperson ng Philippine Coast Guard na walang ibang ginawa kundi magbunga nga. Wala naman siyang alam sa international law, international diplomacy. I know his CV. He doesn't know anything about those things. Hindi ba? So dapat, kung sa tingin mo nag-fail yung diplomasya ng Pilipinas, hindi nag-work at na-escalate ito sa gulo, ang papalitan mo yung mga diplomats. You hire a more skillful and committed diplomats who will actually have a creative mind and intelligent demeanor and actually competent, okay, in international relations dynamics, okay, para magkaroon ng mas maayos. Ngayon, kung ayaw mo ng diplomasya, makikita yan sa iyong aksyon.
Makikita yan sa pamamaraan ng iyong pakikipag-usap. Makikita, may mga empirical basis yan. Kung ikaw talaga yung nagpupurso ng diplomasya, ilang beses ka nagpapadala ng mission, halimbawa doon sa China, para maayos yung gulo. Hindi ba? Kailangan may ipapakita mo yun sa mga Pilipino kung talagang meron kang ginagawa para sa diplomasya. Pero kung wala, malamang ay sa wala, ay ibig sabihin ay wala kang alam. Or ayaw mo ng diplomasya, ang gusto mo talaga ay gulo dahil nga ang pera ay meron talagang pera sa gulo, no? May pera sa gera. Malaki ang pera sa gera. Tingnan niyo kung magkano natatanggap ng Ukraine. 'Di ba? Every magbibigay ng aid at karamihan diyan ay nakukurakot, and that is a fact. Isang malaking ngayong issue sa Ukraine ang pangungurakot ng perang pinapadala sa kanila ng iba't ibang bansa. Opo. Sas, wala ba ang ating bang pamahalaan ay walang ganitong mga pwedeng makapagbigay? Kasi nga, nababanggit nga natin, lagi na natin natatalakay din dito, laman po ng inyong post, yung ganitong mga narratives, ito ng mga matagal na nating naririnig ito, yet hindi pinapatulan ng, sa mainstream media. Wala bang nasa government na ikaw personally na alam mo na pwedeng magbigay ng information na ito para at least mabalanse at sino ba ang dapat na merong ganito, parang sino ba ang magbibigay nito sa ating Defense Department, sa ating Pangulo? Wala bang ganito para mabalanse lahat ng kanyang paggagawa ng foreign policy? Well, tinanggal lang nga na nila lahat, diba, ng mga taong pwede sana magkaroon ng pagbabalanse sa kanilang napaka-war freak na dahilan at napaka-unsophisticated na diplomatic moves, hindi ba? Tinagtatanggalan nila, akala nila sila na mga magagaling. Pag tinignan mo naman ang mga CV na ito, wala naman silang alam sa international relations kasi kung mali-mali pa ang pinagsasabi ng mga tungkol sa mga terms, hindi ba? Hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasabi. And that is a fact. At halata rin na hindi nga rin nila nabasa ang 501 pages ng South China Sea Arbitration Decision. Dahil karamihan ng kanilang mga pinagsasabi nila ay wala naman dun sa decision. Ngayon, kung tatanungin mo ako, meron bang nasa gobyerno ngayon na parang katulad ng sinasabi ni Ritter, meron, Admar at MJ, alam nyo kung sino siya? Siya si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan na ganyan ang sinasabi ni Bongbong Marcos nang siya ay tumakbo bilang presidente. Mali ba ako? Hindi ba? Pareho. Pareho ang sinasabi. Di ba? Ang sabi na niya, nakikipag-usap siya directly sa China. Pag isinama mo ang Pilipinas, anong mangyayari? Ano yung sinabi niya? Pag sinama pala ang United States sa usapan? Kung babahing daw yung mawawala yung Pilipinas. It is bound to fail. Sinabi niya, it is bound to fail. So, nung kandidato si Bongbong Marcos, kalinyan niya to. Itong sinariter. Ngayon, hindi niya nakalinya. Baka iba na yung ginagawang linya kasi ni Pangulong Marcos. Pero siya, sana bumalik yung kaluluwa ng Bongbong Marcos na kandidato sa katawan ngayon ng Bongbong Marcos na to. Sas, ano yung, kasi sabi ni Ritter, talagang aminado na pag sumiklab ang gulo, olats talaga ang mga trano sa mga inchik. Ano yun para sa'yo? Kasi siya, malabo. Minsan lang tayo makakita ng Amerikanong umaaming tatalo sila eh. Alam mo, hindi lang naman si Ritter ang unang nagsabi niyan. Nag-release last year ang report ng CSIS tungkol sa industrial capacity ng United States. Ito ay this is a public document. Hindi naman kasi ito nire-report ng media, no? Nakakalat dyan. Doon na nakalagay sa document na yun ng CSIS. Tanong nyo dyan sa researcher nyo ngayon, no? CSIS Industrial Capacity ng United States. Ang title nun is parang the US is not prepared to go to war with China. Parang ganyan. Binigyan na ng inventory. No, kung ilan yung kanilang ammunition, kung ilan yung kanilang kung iba't ibang military material, they're really not prepared and they will never be prepared, no? Kasi nga yung kanilang weapons product, yung kanilang ngayong inventory is napupunta na lahat sa Ukraine. So the Ukraine war is bleeding them, and of course the Israeli-Palestine war is bleeding them. And ang United States kasi meron itong peacetime limit ng production ng weapons. Ngayon,
kailangan nilang gawin para makapag-produce sila ng mga bagong weapons, yung mga luma nila, kailangan nila ipagbili ito sa iba para ma-replenish yung stocks. Now, the US is not prepared. It will take them so many years in order to replenish their ammunitions and other military material. So given that, malabo at lalong-lalo na ang layo-layo ng Estados Unidos sa Pilipinas, yung mga military sa akin nakikinig. How you know that in any war effort there must be a good supply line, no? Tingnan mo nga kung gaano kalayo yung Amerika, gaano kalayo yung mga base nila dito and everything. Wala talaga, hindi sila mananalo. And you know what? Ang United States, hindi na sila ngayon nagpapadala ng mga tao para ng mga tao nila para mategi or mamatay para sa laban ng ibang bansa. Halimbawa, dito sa laban ng Ukraine at Russia, ilan ba siya ng Amerikano? Hindi ba? Di ba sabi nila, kailangan, importante ang Ukraine sa demokrasya. Ilan ng Amerikanong lumalaban dyan ngayon sa Ukraine? Ilan sa 500,000 casualties na yun ng Amerikano? Dito rin sa Israel and Palestine, it's the same thing. In the Philippines, it is the same thing. It will always be the same thing kasi ang bansang Amerika, alam mo, meron na tong trauma sa conscription o yung pagpapadala ng mga tao nila. It was their lesson from the Vietnam War, no? And now this year, ilan ng kanilang mga nag-fail na military operations, 'di ba? Or war. Itong Afghanistan, can you imagine? Napataob nila ang Taliban ng 2004, 2003. And then, pagkatapos nilang gumastos ng about several trillions, okay, in 12 years, nakabalik yung Taliban. So itong mga Amerikano, hindi na talaga magpapadala ng mga tao nila, no, para mamatay. Ikaw na lang. Tayo na lang ng mga nanonood ang magpapakategi para sa kanilang interest, which is happening actually in Ukraine. At kung hindi alam ito ng mga Pilipino, itong si Senator Mitt Romney, I hope that you guys know Senator Mitt Romney. Dati itong tumakbong presidente, I believe Mitt Romney ran against, kanina ba tumakbo laban si Mitt Romney? I think he ran against Obama ng second term ni Obama, no, or first term ni Obama. He actually said, no, I believe it was last year, na ang ganda nitong Russian-Ukraine war kasi ang Russia daw ay friend ng China at ang China daw ay kaaway ng US at itong gera daw is it will weaken Russia and ang mangyayari daw maganda daw ito dahil wala daw na sasayang na American blood. It will be the same thing in the Philippines. What do these Filipinos think and our soldiers in general think? Will it be different? No, it will not be different. Hindi ba? Kita mo itong mga mainstream media natin ngayon, no? Hindi nila ginagawa yung mainstream media ng Amerika, yung merong war game, 'di ba? Yung mga war game na ginagawa, yung titingnan nila kung ano mangyayari kung magkaroon sila ng gera versus isang bansa, especially yung versus China. Tapos titingnan nila kung ilan yung casualty, tapos kung ano yung magiging trajectory ng conflict. Ngayon dito sa atin walang ginagawang ganyan, no? Kung saan mapupunta itong napaka-unnecessary na diplomatic spat with China. Pero we already know a preview. The Bank of America recently released a report. Ang sabi ng Bank of America, pag nagpatuloy itong escalation ng diplomatic conflict between the Philippines and China, it could lead to severe economic damage to the Philippines. Remember the wording, severe economic damage to the Philippines. Sa atin lang, China will not be affected, no? It will never be affected with the escalation of this diplomatic conflict. It will never, ever be. Tayo lang talaga Baka naman kasi talaga mahilig talaga tayo. Hindi talaga tayo natuto sa ating history, no? And I'm pretty sure a lot of Filipinos don't really know their history.
Kaya ngayon, mas simula na magbasa kung ano talaga ang nangyari sa history ng Pilipinas mula 1898, nung panahon ng Amerikano, nung panahon nung World War II, after World War II, ano nangyari din sa Sabah, ano nangyari, kung nakakuha ba tayo ng reparations from Japan, gaano katagal. So, all these things, if you studied this, you would have a more sober understanding of what's going on, and you will actually be more pragmatic and realistic with the goals that you want to achieve. Saka isa rin sa malaking admission sa press conference na yan, yung sinabi ni former Colonel Larry Wilkerson, isa rin itong naging Chief of Staff to the Secretary of State from 2002 to 2005. Sabi niya, hindi raw ang US hindi na competent in any vein of diplomacy entity anymore. At nababahala siya at iniisa-isa niya nga na kalaban pala ng US ngayon per capita is 3.6 billion and growing every day, gaining 100 million enemies. People a week na suklam sa US at sawang-sawa na sa US sa pangingialam at pagiging, kumbaga, pag-i-impose ng will ng US sa mga bansa. Your thoughts on that? Well, katulad ng sinabi ko kanina, no? The United States has already lost its diplomatic brilliance kasi they have prioritized military solutions to almost every conflict, no? Yan naman ang nakikita natin. If you read the book, The United States of War by Professor David Vine, naging guest natin yan, no? Sa Statecraft, Admar at MJ. Filipino people can easily Google this kung ilang years sa history ng United States walang gera ang bansang yan. Ilan? Kung natatandaan nyo, ilang years sa history ng Amerika walang gera ang bansang yan. Oh, di ba binigyan ko pa kayo ng quiz bee? Sirit! Hindi nyo alam. Hindi nyo. So, since 1790, I think kailan ba nag-founding ng 1790? 1776 ang naging founding moment ng Amerika. So, from 1776, 17 years lang. walang pinatulang gera ng Amerika. Can you imagine from 1776 until now? No? 17 years lang silang walang gera. So bakit ba gusto nilang gera? Kasi kami kumikita. Alam mo, kung walang kumikita sa gera, walang gustong magkagera. Hindi ba? Parang kita mo to, no? Tingnan mo tong local natin. Example, itong CPP-MPA. Mawawala ba kayo sa sinabi ko ba ito? Okay lang, go ahead. Di ba? Hindi na sila mananalo. You know, it's a military fact that they will not win against the Philippine government. No? Itong CPP-NP, bakit gusto pa rin nila lumaban? Kasi may pera. No? May pera dyan. Malaki ang pera. Natatanggap nila sa mga illegal activity, sa pangingikil nila sa ano. And it's the same thing dito sa internationally. No? If you are a rational person, you will not go to war. Why do you want to die if you can actually talk about it? Hindi ba? And to use the words of Henry Kissinger, you know, diplomacy is always about cumulative advancement. Hindi ito either or. No? Hindi ka papasok sa diplomasya at sasabihin mo, ito lang ang dapat mangyari. That doesn't happen in real life. Diplomacy is about accumulation of cumulative success. And that is what the Duterte administration did, you know, step by step, little by little, hanggang magkaroon tayo ng amicable compromise. So what did this government did? He actually threw away those accumulation of little successes because, what? For what? Are we in a much better position now? Well, kung sa tingin mo, ay kung ito kasi maraming tao, gusto nila yung ego nila, ang nasa-satisfy, di ba? Oy, lumalaban tayo, nakikita ng mga tao, lumalaban tayo. That's ego. That doesn't have any material value. National interests is always measured in material value. You don't achieve anything here.
You don't, definitely your economy is not improving. Kaya ka tayo namimigay ng ayuda na. Di ba? Ayuda nation na tayo because ano nangyayari? Di ba? Look at the military. Is it stronger? No, it's not stronger. It has reverted to its mendicant position. You are now dependent on the United States at mahirap na itong tanggalin. No? Ewan ko kung ano mangyayari by the future president and how can they remove the presence of the Americans. Once you gave Americans bases, it will take you so many decades before you can kick them out. That is just the reality of the situation, no? Especially if you studied Philippine history. Sas, kausap namin kanina, isa sa mga opisyal ng Duterte administration, and to some, the former president's foreign policy, he really avoided a possible nuclear war that could erupt sa Pilipinas using the China and US conflict. Ngayon, marami kasi mga tao na maraming reklamo sa pamahalaan, ayuda, pa-concert, yung mahal na presyo ng bigas, ekonomiya, lahat-lahat na. Pero ito kasing issue na to sa possible na gera sa pinag-agawang teritoryo, kung hindi nabibigang diin. So, do you think yung pahayag ngayong araw o last day ni Scott Ritter ay isang wake-up call sa ating mga Pilipino na nandito na tayo sa crossroad na pag hindi nagkaroon ng policy shift, kung, ewan ko ba, kung magkakaroon ba ng panibagong administrasyon by that way or talagang mag-360 recourse ang presidente, talagang kamatayan ng kahantungan nating mga Pilipino. Well, alam mo, maswerte na ang Pilipinas kung makipaggera sa kanila ang China, at least, no, afterwards, makakahingi ka ng reparation. Bago yung humantong sa boom, 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 you know, there are a lot of different steps, no? Pwede pa kayong mag-severe ng trade relations, you know? Diba? Pwede magkaroon ng silent embargo ang China ng Philippine products. Hindi ba? Maraming bagay bago mag-boom, boom, boom. At makikita mo na lang na nasasakal ka na dahil nga China is your #1 trade partner. Hindi ba? Kung makikipag-away ka sa #1 trade partner mo, sino ang ipapalit mo? Sino bang gusto ng produkto ng, di ba? Sino? Kaya nga China yung naging #1 trade partner mo dahil nga sila nga ang bumibili ng mga produkto mo eh. Hindi naman itong Amerika at yung itong mga yung Europeans, etc. Dahil nga ang produkto ng Pilipinas agricultural. Itong mga prutas, yung mga ganyan. China is the nearest neighbor, the nearest biggest neighbor that you can send these agricultural produce, no? Na maliit ang logistical cost compared to the United States and Europe. And even Japan. Well, Japan is a small market when it comes to fruits. Ilan lang bang population ng Japan? China is a 1.6 billion market. If you lose access to that market, you're going to lose in the long run in the economic game, no? Kaya nga itong iba't ibang ASEAN countries, no? Recently I watched itong ano bang forum ito? I think it's a BRI forum. Tapos yung Thailand and Vietnam nagko-competition ngayon sila kung sino kanilang magna-1 na magpapadala ng export ng durian, hindi ba? Kasi nasa 1.6 billion market. Where in the world will you ever to have an access to a 1.4 billion market? Mas gusto mong awayin. Kung hindi ba naman tayo sira, inuumpog natin yung ulo natin sa pader. Hindi ba? You need access to that. And in order for you to have access to that, you have to have a good and friendly relations. Focus on what you can achieve. Focus on what you can agree on. Diba? And then have a little cumulative success one step at a time. Huwag kang magmamadali. Ano ba? Ito ba itong mga ito, gusto na nilang makuha lahat. Paano ba kukuha lahat? It's impossible. That's a very unrealistic goal. You have to have little cumulative success. That's how diplomacy work in real life. Hindi ba? So tama itong si Scott Ritter. No, grow up. Ang ibig sabihin lang niya ng grow up,
my God, stop this political immaturity. No, that's not how international relations work. That's not how diplomacy work. International relations and diplomacy are for the patient. Okay? These are fields not for the weak of heart, those who are impatient, and those who lack creativity on how to resolve disputes. So, kung ikaw, diplomat ka na wala ka ng mga ganyang katangian at nagsasalita-salita ka dyan sa media, pwede ba, can you please step out of the spotlight and let people who actually know what they're doing, who have actually studied conflict resolution, who actually know how to deal with the Chinese, take the job. Dahil nakasalalay dyan, no, sa skill ng mga diplomat natin, ang kinabukasan ng over 100 million Filipinos. Diba? Kung wala kang skills, kung ayaw mo, if you are impatient, diplomacy is not for you. Do something else. I don't know what it is. But leave diplomacy for those who have actually the courage, the patience, the intelligence, the creativity, and most especially, the cultural sensitivity on how to negotiate with the Chinese. If you don't have any of that or all of that, leave. Diba? Do something else, leave, give the job to somebody else. I don't know what you want to do. Because ang nakasalalay dito, ang kinabukasan ng mga Pilipino. Apo. Sas, ang gumagalaw ba sa ating gobyerno ngayon, mga diplomat, kaugnay dito sa usapin na ito or mga politiko? Oh, well, ang mga diplomats na kakilala ko, nagtataka rin sila kung anong ginagawa nito ni Bongbong Marcos. I don't know if you have spoken with any diplomats. I think there's some sort of a gag order with them. Kasi noong panahon ni Duterte, dami-dami kong diplomat na nakakausap, no? Ngayon, pa-kaunti-kaunti na lang. I don't think ang mga diplomats ang gumagalaw sa atin ngayon. Okay, ang nakikita natin na maingay itong si Commodore, ano bang posisyon nito ni Tariela? Basta Commodore. Tariela na lang. Ito ni Mr. Ito ni kagalang-galang na Tariela, no? Sino pa ba yung ambassador natin sa United States, imbis ayusin niya yung namawalan ng visa ng visa na requirement ng mga Pilipino para makapasok ng Amerika, ito'y nakikialam siya dito sa isang usapin na hindi naman siya naka-assign, hindi ba? So yung mga nakikita natin is this is not diplomacy. This is actually dramatics, no? Ang hilig natin sa drama it will never work, no? Wala kang magigain diyan. Ang nagigain lang talaga diyan is yung mga taong nandyan sa matataas sa posisyon dahil nga malaki ang budget ng Amerika para maging anti-China ka. That is a known fact. Yung mga Pilipino nakikinig, i-google ninyo kung magkano ang budget ng Amerika para sa anti-China propaganda. It's staggering. Kung gusto ko nga lang maging mayaman, no, overnight, pwede naman ako maging anti-China kung talagang mukhang pera lang talaga ako. Ito pa, Sas, ang development, maliban dito sa development na ito, meron ding, nagtapos na rin yung petrodollar agreement, no, sa Saudi. Nakikita nyo mo ba, akma itong kasalukuyang foreign policy ng Marcos Jr. administration dito ngayon sa development na ito after 8 dekada, nagtapos na, hindi pa yata nire-renew or walang planong i-renew yung petrodollar agreement with Saudi? Well, I think hindi ko pa masyado na pag-aaralan to kung ano magiging impact nito sa Pilipinas, no? Pero I think it might have an impact kasi ang ginagamit kasi natin pambayad natin ng fuel ay dollar. So, we need to study what would be the impact nitong pag-exit ng Saudi Arabia sa petrodollar deal. Hindi ba? Kasi ano ba yung magiging currency na tatanggapin ng Saudi Arabia in order for you to buy lahat na ata, yung renminbi, yung sa ibang kung ano na lang ang currency. Wala na yung siguro, kung okay lang naman pala na tumanggap sila ng Philippine peso. Pero I need to further study this, no, on what would be the impact sa Philippines. I believe you can interview Dr. Bato here, no, kasi nga
meron tong, definitely it will have an impact, but I'm not very sure of whether this is going to be a positive thing or negative for us. Pero the idea behind Saudi Arabia's action is kasi nga ginagamit ng United States ang dollar, no, their currency, in order to have some direct or indirect control over your economic system. So right now, itong pag-exit ng Saudi Arabia, it is actually gaining more how should I say this? I don't want to say independence, but more like it is a strategic move in order for them not to be subjected to U.S. pressure through the petrodollar influence sa kanilang economy. Sa iba pa dito, may panayam kay Senator Lindsey Graham, kaugnay ito doon sa nababanggit niya na 10 to 12 trillion US dollars at na halaga ng mineral sa Ukraine. At nababanggit nga niya doon, na dinidemonize ulit at itong Ukraine, basahin ko lang itong kanyang interview, no? They're sitting on 10 to 12 trillion US dollars of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best partner we ever dreamed of. That 10 to 12 trillion US dollars of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. And meron ding pahayag ang nito, Foreign Ministry ng China, na ito nga, ito yung kaibahan, sabi nga nila, ito yung kaibahan ng galaw ng Estados Unidos din sa China, na kumbaga pansarili lang at sinisiraan nga sila. Ano masasabi mo rito, Sas, dito sa galawan din na ito ng US? Well, that is not something new. You know what? The United States, pag sila, mahal mag-deploy, no? Mahal mag-deploy ng mga tao. How much do you think a missile is? This is an investment. War is some form of investment for the United States. Okay. Usually they will launch these military operations in places na merong return. No, ROI, return of investment. Kailangan nila yan. Ano sa tingin niyo yung mga Arikara nagtatapon lang ng pera sa gera? No, it's an investment. Kaya itong si Lindsey Graham, no? Senator Lindsey Graham ng United States, he was just being very honest. This has been the game of the Americans. No? Talagang meron talaga silang computation kung ano yung kanila magbe-benefit dyan. They don't really care if you die. They don't babalik tayo sa Scott Ritter, they don't really care if you die, my dear Filipino people. No, they care about the return on their investment on you. Ikaw ang ginagawa nilang sangkalan, hindi ba? And it's the same thing with Ukraine. Kita mo, di ba? Kinukwenta na nila kung ano yung magbe-benefit sila sa Ukraine. Bakit nila sinasabi na magbe-benefit yung West? Hindi ba po pwedeng magbe-benefit dapat ang Russia? Ang Russia, ang Ukraine, di ba? Kasi gusto nila yan. Gusto nila yung mga mineral resources ng Ukraine. They don't really want the Ukrainians to actually nationalize it. They want a piece of that Ukraine critical minerals. And I do believe na, yeah, that's correct, that Ukraine is rich in critical minerals in Europe. So, now, yun ang sinasabi nila, naku, mapupunta tayo sa Russia at saka China, kaya kailangan natin supportahan yung Ukraine. Actually, what they're doing with this one is they're keeping Ukraine dependent on the United States and the West. And that dependency has a price. And that price is the critical minerals. Hindi ba? Ganun lang kasimple yan. They don't really care, no? Do you really think that these people really care about the 500,000 Ukrainians who died? No, they don't. Ang sabi nga ng China dito, ng spokesperson ng Foreign Ministry nila,
Sabi niya dito, what he said reveals the true calculations of the US on Ukraine. Apparently, some in the US keep talking about rules and principles, but all they think about is just profit and business. Yan yung real talk din ng China kasi nga sinisiraan sila na hindi pwedeng mapunta sa Russia kasi pag napunta sa Russia yung Ukraine, yung mga minerals dyan, isi-share yan sa China. Dapat sa kanila na lang daw, Ukraine at US. Well, the thing is, anong gagawin nila? Do they really think that they can na mauuwi ito, na they can actually defeat Russia? No. The highest achievement that you can have here is stalemate. Ngayon, tigilan mo na kasi nga you will just keep on sending people to die. I just read the news now. 17-year-old girls they are sending to the battlefield. No, 17-year-olds, minors. Oh, ano pa ba yan? You know, kasi nga syempre the Ukrainian officials are now dependent on the West, no? Kung ano utos ng West, yun ang gagawin nila. Zelensky now cannot decide on his own for his own country. It's impossible, no? Lalo na may mga corruption issues, etc. sa aid. So they have Zelensky by the balls, if I may use that. So ngayon, itong sinasabi ngayon nila na the United States is for profit, it's not news. They did that as well with the Philippines when they occupied the Philippines. You know, President McKinley had to justify. Why? Bakit kailangan i-occupy ang Philippines? Bakit kailangan ng Amerika na gira-girahin itong mga Filipino revolutionaries? You know, they had to justify it. And they said na because the Philippines is rich in minerals, it is actually an entry point to China dahil nga malapit at gusto nila ma-access yung Chinese market, and the Philippines is a good launch pad, and then it is also a good military location. So, there's nothing new. You know, with Senator Lisa Jackson. Parang gaya din sa sa Iraq. Yes. Yes, sino ba mga nakinabang sa Iraq War? Hindi ba yung mga kabarkada ni Bush? 'Di ba si Dick Cheney? 'Di ba si Vice President Dick Cheney, ilan ang napakinabangan niya yan. Ito naman, ang hirap kasi sa mga Pilipino, why do you think things will be different for our country? Are we the exception? Kasi ironclad daw eh. Baka daw exempted tayo doon. Yung ironclad na yan, sinasabi na yan ng mga Amerikano nung panahon pa ni Aguinaldo. So it's nothing new. Yung ironclad, parang modernization din yan, MJ Admar. 1951, nangako ng modernization. Anong petsa na? 2024, modernization pa rin yung pinapangako. Di ba? Ilang years na? 75 years na modernize ba? We are one of the weakest armies in Southeast Asia, if not really the weakest. Oh, 75 years of promise of modernization. Tapos tayo pa rin yung weakest. Lokohan na ito. Meron diba, naman... Like, hindi ko lang isang no? Sige. Like, for example, ito talaga napakalaking... I don't know if we are being insulted of our history, no? Itong Lockheed Martin. Meron silang half-page ad sa Philippine Star at ang sabi nila, Happy Independence Day sa Pilipinas, and they are celebrating 60 years of partnership with the Armed Forces of the Philippines. Can we evaluate those 60 years? Hindi ba? And then, an American defense contractor congratulating us for our independence. These are like insulting our knowledge of our own history, maybe because a lot of people do not know. When the Filipino revolutionaries declared independence, the United States refused to acknowledge it. So bakit nyo kami binabate? You refused to acknowledge it when it was during the time that it was declared. So what are you actually greeting us for? Dapat ginawa nyo na yun noong 1898 pa. Bakit? You're too little, too late. Pero Sas, meron namang tinatawag na Luzon Economic Corridor.
ang US Okay. para sa Pilipinas. Well, maganda yan. Maganda naman yan, no? On paper, Adbar and MJ, yung economic corridor, yung mga hindi nakakaalam, it will actually link, I think it's Clark, Manila, and Batangas. So they're linking from port to port. Diba? So ngayon, on paper, maganda siya. Economic corridor. Who would be against economic corridor? Now you have to ask, sino ba ang market ng economic corridor na to? Who is your market? Hindi ba? Yung mga magtatayo dyan, you know, if ito kasi mga economic corridor, no? If the Filipinos do not know this, the economic corridors usually in international economic system, you know, usually they link several markets, several countries, no? Kaya ka may corridor, and there are several economic corridors right now linking China to different Southeast Asian countries, Central Asian countries, even Europe, South Asian countries. Yung BRI, no, the Belt and Road Initiative, is actually emerged from the concept of economic corridor. So you're actually linking markets, societies, etc. So itong economic corridor ng Luzon Economic Corridor, who is your market? Is your market going to be the United States? Diba? Is the United States really wanted to open its market to Philippine products? Ano ba yung napoproduce natin na gusto na pwedeng mag-penetrate sa United States or even Japan, no? Well, Japan is already too small of a market anyway. So ano yung market? Sino yung market? At kailan ba 'to gagawin? Parang I believe Luzon Economic Corridor it's still in the process to getting funding for feasibility study. Kaya bang tapatan na nitong corridor na ito, yung BRI? No, it will not, because the BRI is connecting several countries. So kanino ka nakakonect sa Luzon Economic Corridor? Luzon lang yung ano nila, yung marketing nila. So it's a purpose, and of course, this Luzon Economic Corridor is through a loan. Hindi ba? Ngayon, syempre, okay lang naman mag-loan ka, no? Every businessman knows that you need to take loans in order to get capital. Ngayon, the problem is, in order for you to be able to repay this loan, that has to be profitable. And every businessman knows this, and anyone who knows anything about economics, in order for something to be profitable, you must have a good market, a large market, di ba? Have access to consumers of whatever is that economic corridor is for. So, ano yun? Di ba, hindi malinaw eh. Hindi malinaw kung ano yun, no? Like, for example, yung China. China has several, how do you call this? Several economic zones. Not all of their economic zones were profitable. The most profitable, and actually the only successful one is the Shenzhen. And you know, and why it was successful? Because it was near Hong Kong. And Hong Kong is a huge market. Hindi ba? Malapit ka, and then Shenzhen, the economic zone of Shenzhen, flourish. That made sense. Now, itong Luzon Economic Corridor, sino yung market mo? Kanino? Who will use it? Diba? Papunta saan? Yung produkto mo. You need it to be profitable in the long run. In order for a business to be profitable or any economic venture to be profitable in the long run, you must stop a huge market. And the biggest market that there will be for at least 50 years is the Chinese market. Do we have access to the Chinese market? Eh baka para mapabilis yung transaksyon ng mga smuggler. Or baka para mapabilis din ang transaksyon, no, ng smuggling ng weapons, or baka gusto lang tayong gawing weapons production ng Amerika, no? Dahil nga mas mura, o baka ano lang tayo, gagawin na lang tayong utak pulbura lahat
Kung maalala natin, nung panahon na nabuksan yung yung isi-separate yung Mindanao, nagalit sila kasi nga ang Mindanao parte ng ganito. Alam naman natin kung bakit nabuksan yung usapin dahil nga laging huli na lang yung Mindanao sa development. Yet ngayon, kung meron mga ganitong mga usapin, Luzon pa rin. Yung muna, Yeah, pero exactly. You know what? The entire Mindanao area should be declared a special economic zone. so that Mindanao can have forged its own have its economic autonomy. It will have more control over its development. Because huli-huli na yung Mindanao, my God, we are now in an era where we can see flying cars, Admar and MJ. Oo, at doon nga sa Europe, 'di ba? Parang naano nga sila dahil parang magpapataw sila ng mataas na tax ata kasi umusbong din yung mga electronic vehicles ngayon at doon din sa Amerika, sa California ata may napanood ako na parang halos lahat na ng mga sasakyan na electric vehicles yung sa tax nila doon para doon sa gas parang nawawala na kaya gusto na rin nilang patawan ng ganito. Tayo nga dito naghigpit sa mga e-trike. My God, Admar and MJ, yung train na ngayon they're now developing vacuum train na parang sobrang bilis na. And Mindanao doesn't even have any good transportation linking its cities. When are you gonna have this? Are we gonna wait 100 years more? My God, in 100 years more, baka teleportation ng technology at wala ka pa rin train, wala ka pa rin maayos na railway. So, mahuli ka. Kita mo ngayon, they're still thinking about Luzon, economic corridor ng Luzon. Luzon na naman. Talagang mas mabuti magkaroon na ng economic autonomy itong Mindanao. I'm pretty sure, they don't want independence of Mindanao. Then at least give Mindanao economic autonomy so that it could have more control over its resources, that they can actually implement more creative ideas on how to develop Mindanao. Because Mindanao, asa na siya ngayon? It's so, rima-rimarin ang kondisyon ng Mindanao. Parang naging literal na land of promise, puro na lang pangako para sa Mindanao. Pero nakikita mo ba na siguro kaya ganito pa ang Pilipinas ngayon dahil hindi pa naisa sa puso ang bagong Pilipinas hymn ng bawat Pilipino. Malay mo, pag naisa puso natin yun, yung bagong inintroduce, di ba? Alam mo, Edmar, ano ba yung bago? Pati naman yung... Saka yung... Oh my God, whoever wrote the lyrics of that song, let's be honest. Tanungin nyo nga yung mga lyricist. Like, let them have an honest opinion about the lyrics of the song. And let them tell you whether this is the product of creative mind. Kailangan daw isa puso yan Baka kaya siguro ganyan pa yung Pilipinas. Wala pa sa atin yung spirit ng bagong Pilipinas. Kaya siguro uli. O baka may pahabol ka, partner Jay. Okay na ako, partner. Ayan. Kota. Maraming salamat sa mga maraming impormasyong ibinahagi nyo po sa ating mga kababayan. Baka meron ka pang huling salita, pangit naman huling habilin, huling mga salita para sa ating mga kababayan. Payo. Sa ating gobyerno, kung nakikinig pa sila sa payo. You know what, I think the Filipino people should really, once and for all, understand their priorities as a nation. Okay? You cannot have it all. Cannot have it all. You have to have priorities. Okay? Ako, as an international relations scholar and as a Filipino who really wants to see the next generation experience what I have experienced, I have lived for 12 years in really developed countries.
and where life is convenient. And, you know, I have experienced development in all its forms. And nakakaiyak na you go back to the Philippines and you see that, oh my God, this is like being in the past, you know, like being the past 20 years of other countries, past 30 years. We have to set our priorities right. And our priorities depends on our level of development. We are a developing country, a low middle income country. Kung ikaw ay ganyan ang iyong stature sa buhay, your number one priority is dapat mapaunlad mo ang bansa. Prosperity and development should be the priority. At dapat alam mo ang conditions for prosperity and development, and that is internally, peace and order, and externally, an international environment wherein you are open to all who are willing to invest on your development. Diba? You prioritize that. Itong gulo, ito territorial dispute, hindi mo yan maayos. Hindi mo yan maayos ngayon. You have to prioritize your development. Walang mangyayari dyan. Kahit gaano ka magsisigaw dyan, magdrama-drama ang mga Pilipino, you will never achieve anything. You will just shell out and spend the Filipino taxpayers' money for something that you can never have any return of investment. Okay? So now you have to prioritize development. You have to prioritize industrialization. You have to prioritize improving the economic system of the country. Okay? Because military power is ultimately dependent on the industrial capacity of your country. So look at the industrial capacity of your country. That is your military power. Kahit mag-aangas-angas kayo dyan, itong Sinatariela, itong mga general natin, itong presidente natin, other countries will not take you seriously because your industrial capacity is not at such a level that they would be afraid of you. You should be afraid of yourselves that you are speaking as if you have an industrial capacity. No? Na kayang makipagbaradagulan sa ibang bansa, and that at the end, yung ibang bansa ang mas mapapahamak. The truth of the matter is, we are going to be in the losing end of the stick no matter what. No? So that's why we have to set our priorities right. Alam to ng mga nanay, di ba? Yung mga nanay, you cannot have everything. You cannot prioritize everything. You need to prioritize the most critical aspect of your country. And that is to develop our country, to improve our economy, and of course, the conditions for these are peace and order inside, low corruption, and then of course, a friendly international environment. Hindi ba? Magtiis-tiis ka muna. Ngayon, kung gusto mong makipagbardagulan sa China, magpayaman ka muna. Hindi ba? And then, nung mayaman ka na, bilin mo. Bilin mo yung China. Hindi ba? Ganon. Dapat ganon ang mentality. Magpayaman muna ang Pilipinas. Diyos mio, Santissima Trinidad. Ang hirap-hirap mo. Gusto mo makipagbardagulan. Ang tawag dyan is self-gurgur, no? Gusto mong mapahamak yung sarili mo. Magpayaman ka muna bilang isang bansa. Paunlarin mo muna ang sarili mo. At mag-launch ka muna ng mga gera na kaya mong pagtagumpayan. Lalo katulad ng war on corruption, hindi ba? Kayo ba mga Pilipinos, sa tingin nyo mga Pilipinos, ang mga Pilipinos magtatagumpay sa war on corruption? If you think that the Philippines cannot win the war on corruption, don't ever think that you can win any war against any other country. Sabi nga dito sa Bagong Pilipinas Pledge, bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Hindi daw dapat maging makasarili, Sas. Kaya dinadamay yung buong Pilipino. Maraming salamat. Well, I don't know. No? I don't know. Maybe I need to ask the Senate President and ask him for some something.